panitikang Bisaya, ito ay mayaman at puno ng mga kwentong naglalarawan ng kultura, tradisyon at pananaw ng mga Bisaya. Sa aking report, tatalakayin natin ang mga prominenteng manunulat gaya ni na Heriberto Gumban na tinaguri ang ama ng panitikang Bisaya, kilala sa kanyang mga sarswela at mga dula. Pangalawa naman ay si Magdalena Halanduni, na nakikilala naman sa kanyang makabagabag damdaming kwento. So sama-sama nating alamin ang kanilang mga ambag at ang kahalagahan ng panitikang ito sa ating kultura. Ito ang dalawang manunulat ng Bisaya. Una, si Heriberto Gumban, tinawag na ama ng panitikang Bisaya. Kagaya ng sinabi ko kanina, siya ay sumulat ng sarswela, muro-muro at mga dula na o kanang itinanghal sa stage, ganyan, sa wikang Bisaya. Pangalawa ay si Magdalena Halanduni. Isa siyang nobelista o manunulat ng nobela sa wikang Bisaya. So, isa sa kanyang sikat na akda ay ang nobelang Ang Mga Tunog sa Isa Ka Bulaklak. So, ang nobela na ito ay umiikot sa buhay ng isang babaeng may busilak na puso na inihan tulad sa isang bulaklak. Ngunit, tulad ng isang bulaklak, hindi siya ligtas sa mga tinik ng buhay. Ito ang mga pagsubok, paninira at mga sakit na dinaranas ng isang babae sa isang makalumang lipunan. So, pinakita sa kwento ang pagdurusa at diskriminasyon sa kababaihan, pag-ibig na may hadlang, sakripisyo para sa pamilya, at ang panindigan ng isang babae para sa dangal at pag-ibig. So, ang kalagahan ng akda na ito ay itinuturing na ito ay bilang isa sa mga kauna-unahang feministang nobela sa panitikang Pilipino dahil inilarawan nito ang lakas at dignidad ng isang babaeng Pilipina sa kabila ng tradisyonal na pagtingin sa kanila bilang mahina o sunod-sunuran sa mga lalaki. So tungkol sa simula ng pagtuturo ng Ingles sa mga paaralan sa Pilipinas noong 1900, so mula sa panahong iyon hanggang 1930, maraming mahahalagang akda ang naisulat sa Ingles, tulad ng mga sanaysay, maikling kwento, at ang mga tula. So ito ay isang mahalagang bahagi ng panitikan ng mga Pilipino na nagpapakita ng kanilang mga ideya at kultura sa wikang Ingles. So ang mga tula na isinulat ng mga makatang Amerikano ay parang mga gawaing hindi totoo o hindi orihinal. Ibig sabihin yan, ang mga tula ay may mga description na mukhang pilit at hindi tunay na nagmula sa sariling damdamin at karanasan ng mga tao. So, ibig sabihin walang originality o bago sa mga akdang ito. Para bang ang mga makata ay gumaya lang sa mga ideya ng iba at hindi talaga naipakita ang tunay na kultura at pagkatao ng mga Pilipino. Kaya ang mga tula ay hindi sumasalalim sa totoong buhay ng mga tao noong panahong yun. So narito ang mga ilan sa sikat na manunulat sa panitikang Pilipino sa Ingles. Una, si Jose Garcia Villa. Isa siyang tanyag na manunulat sa Ingles na kilala sa kanyang mga maikling kwento at tula. Sumikat siya sa kanyang akdang Rebellion, kung saan tinalakay ang mga tema ng pag-ibig at pagkakahiwalay. Pangalawa naman ay si George Bukobo, isang manunulat at guro na sumulat ng mga sanaysay, kabilang sa kanyang mga akda ang Filipino Contact with America, na naglalarawan sa epekto ng Amerika sa Pilipinas. At kasunod naman ito ang A Vision of Beauty, sa sanaysay na college education na tinatalakay ang kahalagahan ng edukasyon. So, ang Filipino Contact with America ni George Bukobo ay isang sanaysay na nagtatakip ng mga epekto ng pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa mga Amerikano. So, ang sanaysay na ito ay nagsisilbing pagninilay sa parehong positibo at negatibong aspekto ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Amerika at kung paano ito humubog sa kasalukuyan ng bansa. At ang next niya nga gisulat kaning A Vision of Beauty. So, ang bod nito ay isang sanaysay rin ni George Bukobo na naglalarawan sa karanasan ng tao sa pagtuklas ng kagandahan sa paligid. So, ang sanaysay na ito ay nagbibigay diin sa halaga ng pakikilala at pag-appreciate sa kagandahan bilang bahagi ng pag-unlad ng isang individual at sa lipunan. Pangatlo naman ay si Zolio Galang. Siya ang kauna-unahang manunulat na nakatanggap ng Nobel Prize sa wikang Ingles para sa kanyang akdang A Child of Sorrow. So, ang kwentong ito ay tungkol sa mga pagsubok
at pighati ng isang bata sa kanyang buhay. So, ang buod ng A Child of Sorrow kay ito ay umiikot sa buhay ni Bing. Ang ngalan sa bata kay si Bing. So, isang bata na lumalaki sa isang mahirap na kapaligiran. So, ang A Child of Sorrow nga gigama ni Julio Galang kay ito ay malalim na kwento tungkol sa pagkamanyang ng isang bata sa harap ng mga pagsubok at ang paghahanap ng pag-asa sa kabila ng mga sakit na kanyang dinaranas. Next ay si Angela Manalang Gloria. So, kilala siya sa kanyang mga tulang liriko na isinulat noong panahon ng Commonwealth. Ang iyahang akda kay April Morning. Isa siyang kanyang mga kilalang akda. So, ang mga tulang liriko ay nailalarawan sa pagiging maselan, madamdamin at puno ng emosyon. Karaniwang tumatalakay ito sa mga paksa tulad ng pag-ibig, kalikasan at buhay. So, ang tula ng April Morning ay maaaring interpretasyon o ganing simbolura siya sa pagbabago at kanang muling pagsilang. Panglima kay si Zulueta de Costa. So, nakamit niya ang unang gantimpala sa Commonwealth na literary contest noong 1940 para sa kanyang tulang Like the Molove. So, ang Like the Molove kay ay isang makabayang tula na sumisimbolo sa katatagan at paglaban ng mga Pilipino. So, ito ay isang matibay na puno na kilala sa ganit tibay at paglaban sa unos. So, ang tula ay sumasalamin sa diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. So, ito ay nagsisimula sa isang panawagan kay Jose Rizal na dili pagani nila ay kanang huwag pang makatulog ng mahimbing dahil may mga hamon pa rin kinakaharap ang bansa. So, inilarawan ng tula na ito ang kahinaan ng mga Pilipino dahil sa matagal na pananakop at pagiging umaasa sa ibang bansa. So, ang mga sunani siya linya katong our shoulders are not strong, are strong, are grown with dependence. So, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa sarili at kakulangan ng pagkakaisa. Gayunpaman, ang tula gani kay naghihikayat sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababataan na dapat matatag at magkaroon ng tapang na ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. So, ito ay kanang nagsimbolo po niya sa katatagan, like sa akong giingon ganina, nagsimbolo sa katatagan, tibay at paglaban ng mga pagsubok. So, ang paulit-ulit na pagbanggit sa Molove ay bibigay diin sa kahalagahan ng pagiging matatag at hindi kanaganing dili matitinag sa pagkamit ng mga mithiin. 6 kay NVM Gonzales. Siya ay may akda ng My Islands at Children of the Ash-Covered Loom. So, ang huli ay isinasalin na sa iba't ibang wika sa India. Ang mga akda ni Gonzales ay kilala sa pagiging makatutuhan at paglalarawan sa buhay ng mga Pilipino, particular na sa ang mga magsasaka at kanilang sa buhay. So, ang Children of the Ash-Covered Loom ay isang nobela na naglalarawan sa buhay ng isang rural na komunidad sa Pilipinas. So, gikuanan ni siya sa gigisali na gani siya sa iba't ibang wika sa India. Nagpapakita po ni siya sa pandaigdigang pagkilala sa kanyang gawa. Buod ng katong akda ni NVM Gonzales ay kaning My Islands kay ito ay isang koleksyon ng mga sanaysay o maikling kwento ni NVM Gonzales na gilarawan gani ang kanyang mga karanasan at pagmamasid sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Karaniwang nagpapakita ito ng mga tanawin, kaugalian at pamumuhay ng mga tao sa mga lugar na kanyang napuntahan. So, ang pangunahing tema ay ang paggalugad sa iba't ibang aspekto ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga personal na karanasan sa may akda. Next, kaning Children of the Ash-Covered Loom. So, ito naman ay isang koleksyon ng mga maikling kwento na tumatalakay din sa buhay ng mga magsasaka at mga taong nahihirapan sa mga rural na lugar sa Pilipinas. So, inilarawan nito ang kanilang pakikibaka sa kahirapan, ang kanilang simpleng pamumuhay at ang kanilang mga tradisyon at ilhagan ng paniniwala. So, ang mga tauhan sa iyang gisulat diri nga akda kay mga ordinaryong tao na nagsisikap na mabuhay sa gitna ng mga pagsubok. So, ang pamagat mismo ay nagpapahiwatig ng pagiging simple gani at ang pagiging malapit sa lupa ng mga tauhan. So, ang ash-covered loom ay nagsimbolo ni siya sa lupang sinasaka nila na kung minsan ay nasisira o nasusunog, ngunit nagpatuloy pa rin
pinagsisikapan nilang buhayin. Ay si Estrella Alfon. So, tinuturing siyang isa sa mga pinakapangunahing manunulat na babae sa Ingles bago pa man magsimula ang pagdigma. So, sumulat siya ng dalawang kilalang akda na Magnificence at Grey Confetti. So, ang pagkilala sa kanya bilang isang pangunahing manunulat na babae ay nagbibigay diin sa kanyang kontribusyon sa panitikang Pilipino. Lalo na dahil sa kanyang pagsusulat sa Ingles noong panahon na hindi pa gaanong karaniwan ito para sa mga Pilipinang manunulat. So, ang Magnificence kay isang koleksyon ng mga maikling kwento ni Estrella Alfon. Sa halip ng iisang buod, so ang koleksyon na ito ay nagpapakita ng iba't ibang mga kwento na karaniwang tumatalakay sa karanasan ng mga babae at mga bata sa Pilipinas. Particular na ang kanilang mga pakikibaka sa buhay at ang kanilang paghahanap ng pag-asa at dignidad sa gitna ng kahirapan ng mga pagsubok. So, maraming kwento ang nagtatampok ng mga malalakas na babaeng tauhan na ipapakita ng resilience at pagmamahal sa kanilang pamilya. So, ang Magnificence nga sinulat ni Estrella kay nagsimbolo sa kagandahan at kahalagahan ng simpleng bagay sa buhay at ang lakas ng loob ng mga babaeng Pilipino. So, ang ilang mga kwento ay maaring tumatalakay sa theme gani nga pag-ibig, pagkawala at paghahanap ng identity. Dayong next nga katong iyang gisulat kay Grey Confetti. So, ito ay hindi lamang isang maikling kwento, ngunit isa ding mahalagang bahagi ng kasaysayan ng panitikang Pilipino na nagpapakita ng simula ng isang makabuluhang boses sa panitikan na patuloy na nagbibigay inspiration sa mga mambabasa at manunulat hanggang sa kasalukuyan. So, next na pod kay ang si Arturo Beleza Rotor. Ang iyahang ilahang gisulat nga akda kay ang The Wand and the Scar. So, ito ay isang koleksyon ng mga piling maikling kwento ni Arturo Beleza Rotor, so isang kilalang Pilipinong manunulat, doktor, musician at lingkod bayan. So, unang inilathala noong 1937 ng Philippine Book Guild. So, ang kaning The Wand and the Scar ay naglalaman ng mga kwentong tumatalakay sa mga temang tulad ng pag-ibig, pagkawala, alaala at mga sugat ng iniwan ng nakaraan. So, ayon sa ang kaning The Wand and the Scar kay sinusundan ng kwento ang pangunahing tauhan habang ganing giharap ang iyahang complication sa buhay. So, iyang nakaraan nga relasyon at ang emosyonal na mga peklat na iniwan nito. So, tinutuklas nito kung paano hinuhubog ng mga alaala at karanasan ang pananaw ng isang tao sa pag-ibig at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mga hinaharap na relasyon. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at paglaan ng oras. Naway may natutunan kayo sa aking ibinahaging ulat. Goodbye!